Okay, para hindi mawala ang bayan sa napakaraming mga issues na sadyang binubulabog pa ng mga taktika tulad niyang Hello Garci, left and right. Ngayon may left and right list and pati sa paa, kalawa, kanan may listahan din. Let us focus again on the Constitution. Whether imperfect, even if imperfect, there were some people with conscience who inserted the right provisions. So, can you lead us in this prayer? Itong preambulo ng ating saligang batas, itong kumbaga DNA ng ating sistemang legal. Yung sinasabing, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, and conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and the regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. Lahat ng issue, sapaw na dito Pati yung reproductive health, yung secure to ourselves and our posterity, itong reproductive health, pinapatay yung mga hindi pa pinaglilihi dahil ang protection nito, binibigay lang dun sa mga napaglihi na. Yung hindi pinaglihi, hindi kinikilala nitong mga kongresistang ito na kontra dito sa preambulo na kinikilala ng sambayan ng Pilipino, pati yung mga hindi pa pinaglilihing, hindi pa ipinanganak. At sasabihin nitong mga promoters nitong RH law na kasi mahirap ang tao, kaya kailangan pigilan ng pagdami ng tao. Hindi naman nila sasabihin na kasi kinakamkam namin lahat ng mga kayamanan, di ba? Okay. I have been on GNN for 4.5 years, no? 4.5 years. Wala tayong tigil dito sa kuryente, tubig, eleksyon. Tayong unang nagbatikos at nagbulgar nitong hokus-pikos. What is the solution? Ang laban sa kuryente is now 20 years, since 1995. What is the solution? Eleksyon pa ba? Kung yung eleksyon ay may hokus-pikos. RJ, go ahead. Sa pananaw po ng Union of Filipino Consumers at Water for All Refund Movement, panahon ng angkinin ng kinabukasan. Ibig sabihin, kung hindi kaya ng mga politiko na maggobyerno, tayo ng taong bayan ang humawak nito. Hindi naman bawal sa konstitusyon natin na sumigaw ng revolusyon o ng demokratikong pagbabago sa isang mapayapang proseso. At alam ng taong bayan, ang gigil na yan, ang na-police list na yan, ang mga iskandalong lumalabas na ito, ay hinog na hinog ang pagkakataon na ang taong bayan ay lumabas at ipahayag ng malaya ang kanyang saloobin. Okay, let's ask Ferdy. Then we'll go to the provisions of the Constitution that justifies the people taking charge. Yun nga po, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. But how could that be when malinaw dun sa automated election law na yung source code ay dapat i-subject for public scrutiny before an election. But this is already 4 years after the 2010 election between ERAP and Noynoy. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinapakita yung source code. Ang COMELEC chairman noon ay si Melo. Ang presidente noon ay si Gloria Arroyo. Bakit itong si Melo na tauhan ni Gloria Arroyo ay inappoint ni Noynoy sa Clark Development Corporation? At hanggang ngayon ay hindi pinapakita yung source code na ginamit noong 2010. Labag sa automated election law. At ngayon 2013, ganun din ang ginawa. Hindi rin pinakita ang source code for public scrutiny despite of the clear provision of the law that it should be subject for public scrutiny before an election. This is already 2014. The last election was 2013, May. And the election of 2010 is already 4 years ago. Where is the source code? We have to scrutinize it. Otherwise, wala nang saysay ang eleksyon. Hindi na kailangan ng eleksyon. Dapat ibalik ang sovereignty sa mamamayan sa paanong paraan. Ay nakasulat din sa Constitution Okay. Dapat tumulong ang armed forces sapagat ang armed forces ang protector ng Constitution. We will go to the law professor after I ask this question kasi this was raised off the air when we were talking. Pwede bang mangyari yung nangyayari ngayon sa Thailand, sa Pilipinas?
And the question is that desirable? Can it happen? Ang sagot ko kanina, yung sa Thailand, taon na at ang girian ng Shinawatra faction and the royal faction, no? Yung loyalist sa hari, Yeah, kaharian. But the Shinawat faction also is allied to Wall Street Kaya wala akong sinasabing mas mabuti diyan Wala din totoong para sa tao But we've seen in the past sa Pilipinas 89 ang RAM ang Oakwood naman ng Magdalo sila Danny Lim in a 2006 or 2007 sila Kerubin what are the options But before we answer this, let's ask now our law professor. What does the Constitution say about the people taking charge now and taking, is it correct, the law into their own hands? Yes, because it is in the basic covenant. It's in the preamble. Why do we have a constitution? Why do we have this legal system? Why do we establish a government? What is that government for? To establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Etong government nito, puro pork barrelista. Puro Meralco increases. Yan ba ang aspiration ng taong bayan? Therefore, this is not the government contemplated in the Constitution because it cannot be honestly said that this government embodies our ideals and aspirations. May I insert myself at this point? Si Ben Kritz ng Manila Times is a foreigner who's a columnist in Manila Times. In his last column, discussed these statements of an Ayala executive in a forum in Singapore that we are the government in the Philippines. We are like the mayors, governors. But when we establish our real estate development, we end up to be the mayors, the governors, and so on. We run the show. That is true. That is true. Yeah, yun ang Why? problema Because the essence of government is being able to exercise the greatest power in a state, which is police power. Police power meaning to regulate, to do everything that is good for the people, to stop everything that is bad. Ang problema dito sa private exercise of police power, they do everything that is good for the people. Sabihin na natin yon na in line with their corporate objectives. The problem is, they do not stop things that are bad for the people. Tayo ka ng sports club, tayo ka ng hotel, ng malls, wala nang tubig yung mamamayan. Kung gumamit ng tubig yung mga SM na yan, lintik yan. Wala natitira sa taong bayan. Sa kuryente, ganun din. Pero, ang pagtaas ng presyo ng kuryente, ng tubig, pinapasa sa mamamayan. Sa taong bayan. Kaya yun yung sinasabi natin, this government is not constitutional in the sense that in the Constitution, the agreement is to establish a government that shall embody the people's aspirations and ideals. What is the purpose? The government that shall embody our ideals and aspirations is only the means. What is the end? To build a just and humane society. Masasabi ba ni RJ na we have a just society? Masasabi ba ni Ferdi that we have a humane society? If the answer is we don't, then it's a failed state. Okay. Failed state. That's a very important point. Let's ask RJ and Ferdi kung may reaction pa sila. Alam niyo po, walang ibang solusyon kung hindi ang taong bayan na panghawakan niya ang kinabukasan nito. Hindi natin pwedeng ipaubaya na lang sa mga politikong nariyan, sa mga negosyanteng nakikipagsabwatan sa mga politiko, at sa mga iba pang mga tao na nagmamanipula ng mga bagay. Tayong mga mamamayan dapat ang manguna na rito at itayo natin yung isang gobyerno na maglilingkod talaga ng isang makataong pamamalakad. Ferdi, before I bring in another point. Ferdi, yeah. Well, civilian authority is always supreme over the military. But the military has its duty to install a proper civilian authority. How can this be a proper civilian authority? Yung source code nga walang legitimacy. Hanggat merong cloud of doubt on the legitimacy of in the presidency of the incumbent president because of the refusal to subject the source code for public scrutiny,
ay hindi natin masasabing ito nga ang presidente natin. Baka nga si Erap ang nanalo noong 2010 eh. At baka yung mga nanalo kuno nitong 2013 elections ay hindi naman talaga nanalo. Baka hindi totoong nanalo si Bam Aquino. Baka hindi totoong nanalo itong si Nancy Binay. Okay. Anong malay natin? So, the next question is, anong liderato ang maaasahan ng taong bayan? The people may now know the issues. The people may now be enlightened. Alam ng mga namulat na. Pero sino ang mangunguna? Siyempre, tayong lahat gumagawa ng magagawa natin na tungkulin sa pagpapaliwanag, pag-oorganisa, But beyond that, what can happen? Any answers ka, Alan? Itong kasalukuyan nating Pangulo, merong cloud of doubt dyan dahil dun sa PCOS machine na sinasabi ni Caperdi. Si Mrs. Arroyo, may cloud of doubt dyan dahil dun sa Hello Garci. Kaya, baka sabihin ng tao dahil dating abogado ako ni Erap. Pero kung susuriin mo ang ating kasaysayan, ang huling pinakamaliwanag na halal ng bayan, si Erap. Kaya yung tanong mo kanina, sino ang dapat manguna dito? Kung sino yung tunay at maliwanag na halal ng bayan. Ngayon, siyempre, may mga legal na issues dyan. Pero ito, hindi natin may pagkakaila. Kung ihahambing mo si Erap dito kay Gloria Arroyo at kay Noynoy Aquino, makikita mo na itong si Noynoy Aquino at si Gloria Arroyo, pinataba niya yung mga Ayala, yung mga may-ari ng Meralco, yung mga may-ari ng Maynilad. Pero pinapayat nila yung taong bayan. Si Erap, galit sa kanya yung Ayala. Sabi nga, di ba may kasabihan, the enemy of your enemy is your friend. Baka si Erap ang kaibigan ng taong bayan. Ngayon, to move forward, that's looking backwards, no? And Erap is trying to prove himself in Manila. A lot of people are impressed, but apparently the Supreme Court may also bring up another issue, yung disqualification. But let's leave that behind. Let's move forward. The 2016, Supreme Court, which is manned by people appointed by the present President. administration. So, 2016, that is one opportunity. RJ, you're an advocate of leaving behind all the politicians, pero ang mekanismo pa rin ay yung eleksyon. Yung 2016, anong attitude mo dyan? Ako po, wala akong ilusyon sa eleksyon. Dahil ang eleksyon ay talagang kayang imanipula. At ang eleksyon, ito ay laro ng mga naghaharing uri. Kaya tayo mga maliliit, kapag sumali ka dyan, sigurado talo ka dahil wala ka ng mga pambayad. At kung may pambayad ka, isa pang problema, Comelec, mataas sumigil yun. Kung meron naman pong leader na tatayo na sasama sa listahan ng taong bayan, doon sa sinasabi nating people's list, kung sino mang presidente yan, sino mang senador, kongresista, o kahit barangay captain, nakasama na ipagtanggol yung problema sa tubig, kuryente, pagkain, gamot, bigas, sa batas, sa issue ng batas, ay titindig, samahan natin. Pero wala akong monopolyo sa bagay na yan. Okay. Kailangan natin pagtulong-tulungan ito sapagkat malaki ang kinakaharap nating krisis. Kaya dapat ang buong sambayanan ang humakbang dito at kunin niya ang paggugobyernong ito na napapanaw na. Okay, Ferdy. Yung nga sinasabi natin, paulit-ulit dito sa programang ito, those who make peaceful change impossible, make violent change possible. Inevitable. Or inevitable. Kasi hanggat hindi kinokorek hindi nila pinapatupad yung automated elections law, nakalagay dyan, write once, read many. Ang ginamit nila, yung nabubura. Last minute, nung 2010, winidraw yung 76,000 CF cards. Dapat yun, kung totoong may defect yun, itinabi mo kasi forensic evidence yun para mapatunayan na legal yung pagkaka-withdraw mo. In the first place, hindi nga dapat nila winidraw yun without a public hearing. Ngayon, ang ginawa nila, binura nila yung laman, nilagyan nila ng bago, at ginamit uli. So how can we be sure na totoong nagkaroon ng defect? Tsaka in the first place, hindi nga dapat erasable and rewritable. Tapos nakalagay pa doon, dapat pagpasok mo nung balot mo, lalabas doon sa monitor kung sino yung binoto mo at magkakaroon ka pa ng resibo ng kung sino yung binoto mo. Nakalagay doon Congratulations. Congratulations. Anong ibig sabihin? Congratulations, nadaya ka namin.
So, baliwala na ang eleksyon hanggat hindi pinapatupad ang automated election law strictly. Kasi lantaran yung paglabag eh. Kaya wala na tayong batas ngayon eh. We are a lawless country kasi lahat ng mga na-elect under the PICO system na hindi sinunod yung automated election law, lantarang nilabag, ay merong cloud of doubt sa At kanilang saka legitimacy. habang sila ay naluklok na walang malinaw na utang na loob sa botante, wala silang pakialam sa botante, di ba? Kaalad. Ako, mga maiksi lang oras mo eh. Pero sang-ayon ako dun sa nagsabing the presidency was stolen from the Filipino people not once, but twice. Let us not make it thrice in 2016. Okay. But it may have already been thrice because ERAC was 2010. allegedly cheated in 2010 by Noynoy Aquino. So, hindi thrice, quadruple na. We have a few minutes left and mukhang ang conclusion ay malungkot but we continue to plod like I do, like Ferdy who started the fight against the power manipulation and power fraud, ngayon sa tubig, sa batas, we just have to continue enlightening the people. Ano pang mga paraan natin? Yung mga rallies, pickets, yung ba ipapagpatuloy? Yun lang ba ang mga paraan? Dapat meron ding prayer rally ng mga tunay na makadiyos at hindi yung mga religious leaders na nagpapanggap na makadiyos. Dapat merong prayer rally ang sambayan ng Pilipino, halimbawa sa Luneta, katulad ng anti-pork rally, na milyong-milyong Pilipino ang sama-samang magdadasal at magdadasal hihingi ng tulong sa Diyos na sana naman tong armed forces natin ay mamulat naman sa katotohanan. Last few seconds, Kaalan. Ang pinakamahalaga yung rule of law, ang pinakamahalaga sa rule of law ay yung salitang kapanagutan. Hanggat hindi natin napapanagot yung mga sinungaling, yung mga mandaraya at mga magnanakaw sa gobyerno, walang rule of law mangyayari. At hindi lang sa gobyerno, kundi yung nasa likod ng gobyerno, the powerful oligarchs who are buying Inquirer, Philippine Star, Business World, and mga TV channels na gusto nilang kontrolin. Monopoly. Monopoly sa information and media. So, that's it for this episode. I think we've updated the people on the real list, yung totoong listahan na kailangan tuunan ng pansin ng taong bayan dahil hindi po bibigyan ng pansin Tama. ng mga politiko at ng mga malalaking media. Maraming salamat po and have a good weekend. Maraming salamat, RJ. Salamat po. Mabuhay po Kaalan, kayo. we'll watch your show tomorrow.